Nahuli niya ang asawa niyang dinudurusta ang anak at ang katulong. Kaya gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Ang banayad na ulan ay bumubuhos nang pumasok ang itim na sasakyan ni Joaquin sa tarangkahan ng mansyon. Ang mga ilaw ng hardin ay sumasalamin sa mamasa-masang sahig. At si Miguel ay tumitingin sa bintana ng silid habang ang headlight ay sumasalubong sa kadiliman. Hindi alam ng batang lalaki na ang gabing iyon ay lubos na babaguhin ang buong bahay. Pumasok si Joaquin na may kasamang isang elegante, ang babaeng may kumpiyansang tindig at sinadyang ngiti. "Miguel, halika rito. Gusto kong ipakilala sa iyo ang isang napakahalagang tao," sabi ni Joaquin. Sinusubukang tumunog na normal. Dahan-dahang bumaba ang bata sa hagdan, ang mga matay pulang-pula pa sa pag-isip sa kanyang ina na pumanaw mahigit 1 taon na ang nakararaan. Nang iniabot ng babae ang kamay at sinabi, "Ang pangalan ko ay Veronica at ikinararangal kitang makilala." Humilig lamang si Miguel at mahina niyang sagot na siya ay pagod. Nag-insist si Joaquin, sinabing mananatili siya doon ng ilang sandali, marahil ng matagal, at nais niyang tanggapin siya ng lahat ng maayos. Naramdaman ng bata ang isang bigat sa dibdib. Tumingin siya sa portrait ng ina na nakasabit sa sala. At may malamig na tono niyang tugon na wala siyang kailangan ng bagong tao sa bahay. Pagkatapos, iniwan niya ang silid at tumakbo pasulong patungo sa kanya. Huminga ng malalim si Joaquin nahihiya habang si Veronica ay nagkunwaring hindi nababahala sa isang pilit ng ngiti. Miss na niya ang ina niya, paliwanag ni Katrina, na tahimik na nakamasid sa sulok ng sala, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Tumango si Joaquin at inutusan si Katrina na alagaan ang bata habang ipinakikita niya ang bahay kay Veronica. Sa silid, umiiyak si Miguel yakap ang unan. Lumapit si Katrina at umupo sa tabi niya. Mahina ang kanyang tinig nang sabihin na ang ama ay hindi naman masama ang loob. Marahil gusto lamang niyang subukang maging masaya muli. Sumagot si Miguel ng galit na wala siyang kailangan ng bagong ina at ang kanya ay hindi maaaring palitan. Pinakinggan niya si Katrina nang may pagtitimpi, hinaplos ang buhok ng bata at ipinaalala na kahit magbago ang buhay, mananatili ang alaala ng ina sa bawat sulok ng bahay. Nang nagsimulang huminahon ang bata, tinakpan niya ito at pinangako na mananatili siya sa paligid. Samantala, ginabay ni Joaquin si Veronica sa mga pasilyo. Sobra ang tanong niya at sagot naman ni Joaquin nang may pagmamalaki, parang ipinapakita ang isang premyo. "Dito dati ang silid ng aking asawa, ngayon ginagamit ko na lang bilang opisina," paliwanag niya. Pinagmamasdan ni Veronica ang bawat detalye, hinihimas ang mga muebles. Pagdating nila sa pangunahing sala, tumingin siya sa mga larawang nakap-frame ng yumaong asawa at mahinang tanong kung binigyan na ba niya ng isip ang pagre-redecorate. Napangiti ng mahina si Joaquin at sabi na wala pa siyang lakas ng loob na baguhin ang anuman. Pinuri ni Veronica ang bahay, ngunit tila may sinasabing lihim sa tono para bang sinusuri ang bagong teritoryo. Sa isang bahagi, tumigil siya sa harap ng cabinet na kinaroroonan ng ligtas na kahon at nagtanong kung ano ang nasa loob. Hindi nagtagal, sinabi ni Joaquin na doon niya inilalagay ang mga dokumento at ang milyonaryong kwintas ng yumaong asawa, isang alahas ng pamilya na hindi niya kailanman ibebenta. Nagkunwaring humanga si Veronica, ngunit ang tingin niya ay nagningning sa kuryosidad. Ang isang ganitong kwintas ay siguradong may magandang kwento, sambit niya. Pumayag si Joaquin, hindi napansin ang interes sa likod ng papuri. Habang nag-uusap sila, dumaan si Katrina sa pasilyo at nakita si Veronica na seryosong tumitingin sa ligtas na kahon. Nagkunwari siyang hindi napapansin, ngunit naitala niya ang kilos. Kalaunan, nang lumabas si Joaquin para kumuha ng alak sa bodega, ginamit ni Veronica ang pagkakataon para maglibot mag-isa sa bahay. Hinawakan niya ang mga larawang na cup frame, sinuri ang mga security camera na naka-install sa mga sulok at nagtanong ng mga banayad na tanong nang muling lumitaw si Katrina. "Gumagana ba palagi ang mga kamera?" Tanong niya, nagpapanggap na inosente ang kuryosidad.
Sinagot ito ni Katrina na oo, kontrolado ng mismong Joaquin, at napansin niyang ang babae ay nagreaksyon ng bahagya, para bang muling isinasaalang-alang ang isang bagay. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Joaquin dala ang mga baso at tinanunsiyo na matutulog si Veronica doon na gabi sa isa sa mga silid bisita. Nagkunwari ang babae na nagulat, sinabi na ayaw niyang mag-abala, ngunit agad niyang tinanggap. Tahimik lang si Katrina, tumango lamang. Maaaring ihanda mo ang silid para sa bisita, Katrina, utos ni Joaquin, at siya'y tumupad sa utos kahit na may nararamdamang bigat sa dibdib. Habang inaayos niya ang kumot at naglagay ng bagong bulaklak sa ibabaw ng bedside table, naisip niya kung gaano pa rin karga ng bahay ang presensya ng dating asawa at kung paano ang pagdating ng babaeng iyon ay tila bigla ang pagsalakay. Ngayon, isang sandaling pahinga. Para ipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga inspirasyonal na kwento ng libre, hinihiling namin na isaalang-alang mong i-like at mag-subscribe sa channel. Magkomento ng salitang rekomeso sa mga komento. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Pagkatapos, lumitaw si Veronica sa pinto ng silid at nagpasalamat sa pangangalaga. May isang sobrang magalang na ngiti. Sumagot si Katrina na iyon ang kanyang trabaho at umalis upang suriin si Miguel. Gising pa rin ang bata, tumingin sa kisame. Nang tanungin niya kung ano ang iniisip niya, sinagot ni Miguel na ang bagong babae ay hindi mabuti. Tinangka ni Katrina na itago ang kanyang pagkadikasiyado na marahil natatakot lang siya sa pagbabago. Insistido ang bata na may nararamdaman siyang mali. Hindi sumagot si Katrina, ngunit naramdaman din niya ang parehong kutob. Sa ibabang palapag, nakikipag-usap si Joaquin kay Veronica tungkol sa mga plano sa hinaharap. Sinasabi niya na kailangan niya ng isang taong tutulong sa kanya na muling itayo ang buhay, na pagod na siya sa pag-iisa. Gusto kong magsimula muli, walang lihim, walang hadlang, saad niya tumitingin sa mga mata niya. Ngumiti si Veronica at sinabi na nagtitiwala siya sa kanya at nais niyang maging bahagi ng bagong yugto. Si Joaquin, nahimbing ng emosyon, nangako na ipapakita ang lahat ng kaniyang buhay, pati na ang sa loob ng ligtas na kahon. Si Katrina, na dumadaan sa pasilyo dala ang isang tray ng tsaa, ay nakarinig ng bahagi ng usapan at nakaramdam ng pagkikit. Nang makauwi na ang lahat, iba na ang itsura ng bahay. Mahirap sa una, ngunit sa wakas ay nakatulog si Miguel. Bit-bit pa rin ang pamamaga ng kanyang mga mata dahil sa iyak. Sandali siyang binantayan ni Katrina sa tabi niya, pinagmamasdan ng kalmado niyang paghinga, at naalala ang sinabi ng yumaong may-ari na lubos niyang pagtitiwalaan si Katrina sa pag-aalaga ng anak. Bumulong siya sa sarili na tutupdin niya ang pangakong iyon. Anumang mangyari, sa kabilang dulo ng koridor, hindi pa rin natutulog si Veronica. From one room to another siya naglalakad, maingat na binubuksan ang mga pinto, sinusukat ang mga espasyo at pinapaalala sa sarili ang daan papunta sa safe. Nang dumaan siya sa larawan ng asawa ni Joaquin, tumigil siya ng ilang segundo. Pinagtutunghayan iyon at may mahihinang bulong ng walang pakinggan ng salita, parang tahimik na pang-iinsulto. Pagkatapos ay isinara niya ang mga kurtina at pinatay ang mga ilaw. Sumilip na ang araw sa pamamagitan ng mga kurtina nang kumalat ang aroma ng sariwang kape sa mansyon. Naghanda si Katrina ng mesa na may typical niyang ingat pantay-pantay ang mga kubyertos at ang mga tasa ay nasa dati nilang lugar, gaya ng gusto ng yumaong miss ng bahay. Dumating mabinat si Miguel at umupo sa kanang sulok, yung sulok na inuupuan ng ina tuwing linggo ng umaga. Nasa mesa na rin si Veronica, may pilit ng ngiti, kumukuha ng prutas habang binabasa ni Joaquin ang dyaryo. Magandang umaga, Katrina, sa tingin ko'y medyo mahina ang kape, wika ni Veronica, sabay tingin kay Joaquin, malinaw ang layuning tuparin ang empleyada. Sagot ni Joaquin, ayos lang, hindi niya napansin ang tono. Ngumiti si Katrina at sinabi lang na pwede siyang gumawa ng panibago kung nanaisin nila. Nagpasalamat si Veronica, nagkunwari ng simpatiya, at pinuri ang bahay na now ay parang mas masaya dahil naroroon siya.
Tumalikod ang tingin ni Miguel at iisip murmur na wala nang mas masaya na nagpakita kay amang bumaba ang dyaryo at kinastigo siya. Sinubukan ni Veronica na pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsabing kailangan lang ng oras ang bata, pero tumayo si Miguel, lumapat sa kusina at hiling sa Katrina na ibigay sa kanya ang parehong asul na baso na palagi niyang ginagamit kasama ang ina. Pinagmasdan iyon ni Joaquin at kumiling lang, hiling ang pasensya sa kasintahan. Naunawaan ni Katrina ang kilos ng bata. Alam niyang kumapit siya sa mga rutina bilang paraan para buhayin ang alaala ng ina. Si Veronica, gayunpaman, ginusto niyang sabihing mababa ang tono na kailangang baguhin ang paligid para makausad. Napansin ni Katrina ang provokasyon at sumagot ng may determinasyon na nakabalabal sa kagandahang loob. May ilang bagay na hindi kailangang burahin para magpatuloy ang buhay. Nagkunwari si Veronica ng umiti, ngunit ang palitan ng mga tingin sa pagitan nila ay malinaw na nagsimula ng isang tahimik na digmaan. Nang matapos ni Joaquin ang kape, ginamit ni Veronica ang pagkakataon para mag-usap ng pribado. Sabi niya na gusto niyang maging bahagi ng mas malalim sa buhay niya, na nais niyang makabahagi ng mga responsibilidad at mga lihim at na ang tiwala ang pundasyon ng anumang hinaharap nila ng magkasama. Si Joaquin, na nasa pagitan ng pagnanasa at pagkakasala, ang sumagot na karapat-dapat siyang mabigyan ng buong katapatan. Hindi ko gustong may itago sa iyo, sabi niya, hinila siyang papasok sa opisina. Nagdaan si Katrina sa koridor dala ang mga lalagaring damit at nakita sa bahagyang nakabukas na pinto. Nang ipinakita niya ang safe at nang walang pag-aalinlangan, binanggit ang password. Ngumiti si Veronica, hinawakan ang safe at nangako na aalagaan lahat gaya ng pag-aari niya rin. Huminto si Katrina ng ilang segundo, ramdam ang buhol sa tiyan at nagpatuloy ng tahimik. Pagkaraan, pumasok si Veronica sa laundry at sinimulan ang isang pekeyang pag-uusap. Pinuri ang trabaho ni Katrina at agad naman tinutulan ng malumanay ang paraan ng pag-ayos ng bahay. Alam kong ginagawa mo ang makakaya mo, ngunit sa tingin ko ang isang bahay ng ganitong laki ay kailangan ng mas pinong haplos, sabi niya habang inaayos ang mga natabing tuwalya. Tumugon si Katrina ng kalmado na sinusunod niya ang mga pamantayan na laging inaprubahan ni Joaquin. Ngumiti si Veronica at nagpatuloy. Pinaindi niya na masyadong malapit si Katrina kay Miguel at baka hindi iyon nakabubuti. Kailangan niyang maintindihan na empleyada ka, hindi pamilya, sabi niya habang inaayos ang buhok sa refleksyon ng bintana. Pinigil ni Katrina ang pagnanais tumugon at tinanong lamang kung may kailangan siya. Umangat ang balikat ni Veronica at umalis na siyahan sa ginawang hindi komportabling bakas na iniwan. Hindi matagal, bumaba si Miguel na may laruan sa kamay at nakita si Veronica sa sala. Lumapit siya ng may malamyos na tinig, sinabing may regalo siya para sa bata. Imported na remote control na kotse. Nagpasalamat ang bata, ngunit hindi binuksan ang pakete. Sabi niya na palagi niyang binibili ng ama at ina ang mga regalo ng magkasama at hindi niya gusto ang anumang galing sa ibang tao. Kumunot ang noo ni Veronica. Tinawag siyang sentimental at tinangkang kumbinsihin siyang tanggapin. Dumating si Katrina ng eksakto sa oras at nang makita ang hidwaan, pinutol ang eksena sa pagsabing may oras si Miguel para mag-aral at kailangan niyang ilagay muna ang laruan. Pagkatapos mag-isa niyang kinausap ang bata at ipinaliwanag na hindi mali ang tanggihan ang isang regalo, ngunit ang pagrespeto ang dapat unang mangyari. Sabi ni Miguel na hindi niya pinagkakatiwalaan ang babae at niyakap siya ni Katrina. Ipinaalala na may pagkakataong nagpapakita ang tao ng isang mukha sa ama at ibang mukha kapag nag-isa. Sa hapon, tinawag ni Joaquin si Katrina sa opisina. Nais niyang malaman kung may problema sa pagitan niya at ni Veronica dahil ramdam niya ang mabigat na klima sa bahay. Nag-alangan si Katrina, ngunit sinabi niyang tila iba ang asal ng bagong kasama kapag wala siya. Huminga ng malalim si Joaquin at sinabi na normal lang iyon, na ang lahat ng pagbabago ay may hatid na alitan at hiniling na maging matiyaga siya.
Gusto lang ni Veronica na tanggapin siya, ang sabi niya. Tumango si Katrina, tinago sa sarili ang pangamba na ang bulag na tiwala ni amang patron ay maaring gawing mahina siya. Samantala, naghanda si Veronica ng marangyang hapunan at sinamantala ang pagkakataon upang palakasin ang imahe niya bilang huwarang kasintahan. Inihain niya ang mga putahe ng may lambing, pinuri si Miguel sa harap ni Joaquin at nagbiro sa paraang nakatawa ang bata. Waring perpekto siya. Ngunit nang umalis si Miguel upang maglaro at sinimulang ligpitin ni Katrina ang mga pinggan, yumuko si Veronica at bumulong ng mga salitang tila may nakatagong banta. Sinabi niyang nauunawaan niyang mahirap para sa ilan ang tanggapin ang mga pagbabago, ngunit ang patuloy na mamuhay sa nakaraan ay mauuwi lamang sa pagkawala ng sariling lugar. Hindi umimik si Katrina. Ipinagpatuloy lamang niya ang pagliligpit. Sinusubukang panatilihin ang kalmadong mukha. Si Joaquin, abala sa pag-iisip, ay walang narinig. Pagsapit ng gabi, lumapit si Veronica sa lagayan ng mga mahalagang bagay at inabot kay Joaquin ang makapal na sobre. Sinabi niyang iyon ay mga tala para sa plano ng kasal at mas mainam na itago iyon doon kasama ng mga dokumentong may halaga upang hindi ito mawala. Tila makatwira ng ideya para kay Joaquin, kaya't ipinasok niya ang kombinasyon ng lagayan sa harap mismo ni Veronica. Napadaan si Katrina sa pasilyo at napansin ang kilos, muling nakaramdam ng parehong kaba gaya noong nakaraan. Hinalikan ni Veronica si Joaquin sa pisngi at sinabing mas pinagkakatiwalaan niya ito kaysa kanino man. Sagot naman ni Joaquin, puno ng paghanga, na ang tiwalang iyon ay pareho nilang pinanghahawakan. Lumipas ang ilang linggo at damana sa mansyon ni Joaquin ang abala ng isang nalalapit na kasal. Si Veronica ay kumikilos na parang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Mula sa pagpili ng mga bulaklak, sa kulay ng mga tela, sa pagkain, hanggang sa schedule ng mga tagalinis, lahat ay siya ang nagdidikta. Gusto kong maging iba ang lahat, kailangan maramdaman ng bahay na ito ang enerhiya ko. Madalas niyang sabihin habang ngumingiti si Joaquin, aliw na aliw sa kumpiyansa nito. Mula sa malayo, napansin ni Katrina na bawat pagbabago ay may kasamang pahiwatig ng kapangyarihan. Unti-unting nagiging magulo ang dating tahimik na takbo ng araw at ang mga utos ng bagong ginang ng bahay ay tila mga kautusan. Hindi maitago ni Miguel ang pagkadismaya. Gusto niyang manatiling pareho ang kwarto ng kanyang ina, ngunit iginiit ni Veronica ang pagbabago ng dekorasyon. Kailangang matutong bitiwan ng bata ang mga bagay na ito, anya. Pagod na sa mga pagtatalo, tinanggap na lamang ni Joaquin ang mga desisyon ng kasintahan upang mapanatili ang katahimikan. Sinubukan ni Katrina na ipaliwanag na bata pa si Miguel at panahon lamang ang makatutulong dito, ngunit hindi pinakinggan ni Veronica. Hindi siya matututo kung patuloy siyang nakakulong sa alaala ng babaeng iyon, sabi nito sa mababang tinig, ngunit sapat upang makasakit. Humingi ng katahimikan si Joaquin at sinabi kay Katrina na huwag muna makialam sa mga gawain ng bata. Unang pagkakataon iyon na nakarinig si Katrina ng ganong utos, at ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa anumang salita. Bagaman pinaalis sa ilang gawain, patuloy pa rin si Katrina na nakikipag-usap kay Miguel tuwing may pagkakataon. Napansin niyang mas tahimik na ito at madalas sabihing malamig ang bahay. Pinakinggan siya ni Katrina nang may pag-unawa at sinabing mananatili siyang malapit kahit magbago ang lahat. Madalas ding tanungin ng bata kung naaalala pa ba ng ama ang ina at sinasagot ni Katrina na oo, pinipilit lang nitong itago ang sakit. Sa mga sandaling iyon, binubulong ni Miguel na parang nililin lang ang kanyang ama, ngunit pinipigilan siya ni Katrina na magsalita pa. Bagaman pareho silang may parehong pakiramdam. Isang araw pumasok si Veronica sa opisina ni Joaquin, dala ang isang katalogo ng mga alahas. Gusto kong makita ang kwintas ng iyong asawa. Baka makakuha ako ng inspirasyon para sa kasal, sabi nito sa malambing na tinig. Nag-aatubili si Joaquin, ngunit nagpatuloy siya. Sinasabing gusto lamang niyang ayusin ang lock at suriin ang kondisyon ng alahas. Sa huli pumayag si Joaquin, binuksan ang lagayan at ipinakita ang kwintas.
Kinuha ito ni Veronica gamit ang dalawang kamay. Tinitigan ang bawat detalye na parang may binibilang. Siguro dapat ilagay ito sa mas madaling maabot na lugar para madala agad ng alahero, mungkahi niya. Nabihag ng tiwala at pagmamahal, muling pinasok ni Joaquin ang kombinasyon at inayos ang lagayan upang mas madali itong buksan. Dumaan si Katrina sa pasilyo at narinig ang pamilyar na tunog ng lagayang bumubukas. Napansin din niyang nakatitig si Veronica sa mga numerong pinipindot. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Katrina na madalas pumasok si Veronica sa opisina kahit walang dahilan. Palaging sinasabing nag-aayos ng mga gastos sa kasal, ngunit alam ng kasambahay na iba ang motibo. Sinimulan niyang bantayan ang mga oras na umaalis si Joaquin at kung gaano kabilis nawawala si Veronica sandali bago bumalik na parang walang nangyari. Bawat kaluskos ng kandado ay nagsilbing babala sa kanya. Samantala, pilit ni Miguel na pinangahawakan ang mga alaala ng ina. Itinago niya ang mga aklat nito, pinanatili ang pabango sa silid at hiniling kay Katrina na huwag baguhin ang hardin. Sa harap ni Joaquin kunwari maunawain si Veronica, sinasabing naiintindihan niya ang pagdadalamhati ng bata. Ngunit kapag silang dalawa lang, lumilitaw ang kanyang tunay na malamig na ugali. Kailangan mong tumanda, Miguel. Namamatay ang mga tao at nagpapatuloy ang buhay. Tigilan mo na ang pagkakulong sa nakaraan. Natatakot ang bata at sinasabing ayaw niyang kalimutan ng ina. Ibinabalik ni Veronica ang mga mata at sinasabing sobra na ang drama. Noon mismo pumasok si Katrina sa pinto at sinabing tinatawag ng ama si Miguel. Pilit nang ngumiti si Veronica, ngunit ang titig niya kay Katrina ay puno ng paghamak. Nang makaalis ang bata, mahina ngunit matalim na, sabi ni Katrina na bata pa si Miguel. Sagot ni Veronica halos pabulong, na sobrang nasusunod ang batang iyon at hindi niya iyon hahayaang magtagal. Tahimik na tinandaan ni Katrina ang narinig at sinubukang muling kausapin si Joaquin. Masyado siyang mahigpit kay Miguel at pakiramdam ko'y natatakot na ang bata sa kanya. Napakunot noo si Joaquin at nagsalitang mainit ang ulo, sinasabing gusto lang ni Veronica ang makakabuti at ang anak ay nahihirapan lang tanggapin ang pagbabago. Kailangan niyang masanay. Normal lang na si Veronica na ang manguna ngayon. Napagtanto ni Katrina na walang saysay ang pagpupumilit. Bulag na si Joaquin sa pagmamahal niya kay Veronica at bawat babala ay itinuturing niyang selos o maling hinala. Isang hapon, tahimik na pumasok si Veronica sa silid ng mga kamera at nanatiling nakatitig sa mga monitor. Nagkunwaring hindi napansin ni Katrina, ngunit nang suriin niya ang mga tala, may napansin siyang kakaiba. Isa sa mga sensor ng pangunahing pasilyo ay naputol ng ilang minuto, eksaktong sa oras na nag-iisa si Veronica. Naunawaan niyang sinusubukan ng babae ang sistema, pinag-aaralan kung paano manipulahin ang mga kamera. Nang gabing iyon din, narinig ni Katrina si Veronica na may kausap sa telepono. Mababa ang boses, ngunit malinaw sapat upang maunawaan ang sinabi. Lahat ay ayon sa plano. Ang kulang na lang ay ang kwintas at tapos na, ni hindi siya makakahalata. Napahinto sa paghinga si Katrina. Nang umatras siya ng isang hakbang, natamaan niya ang takip ng isang lata na nahulog at lumikha ng ingay. Agad tinapos ni Veronica ang tawag at nagkunwaring nagulat. Nandito ka pala, kausap ko lang ang taga-cater. Nagkunwaring naniwala si Katrina, ngunit alam na niya ang totoo. Kinabukasan, mas lumayo pa si Veronica. Sinabi niya kay Joaquin na hindi na niya kayang tiisin ang presensya ni Katrina, na tila hindi siya nire-respeto. Siguro kailangan niyang magpahinga ng ilang araw para luminaw ang isip niya. Nag-aalinlangan si Joaquin, ngunit napaisip. Baka nga tama ka, parang pagod na siya, sambit niya. Narinig ni Miguel ang usapan at agad tumakbo sa ama. Kapag umalis si Katrina, aalis din ako, wika niya. Namumuo ang luha sa mata. Sinubukan siyang pakalmahin ni Joaquin. Sinasabing, sandali lang iyon, ngunit iginiit ng bata na siya lang ang pinagkakatiwalaan niya. Sinubukan ni Veronica ipaliwanag na ginagamit lamang siya ng bata para makuha ang gusto nito, ngunit hindi natinag si Miguel. Tiningnan sila ni Joaquin
at napansin ang panginginig ng anak sa takot na mahiwalay sa yaya. Ipinagpaliban niya ang desisyon at inutos na kalimutan ang usapan. Ngumiti si Veronica sa labas, ngunit sa loob ay kumukulo ang galit. Kinagabihan, pumunta si Katrina sa silid ng bata at nadatnan itong gising pa. Tinanong ni Miguel kung aalis talaga siya at mahinahon niyang sagot na hinding-hindi niya ito iiwan ng walang proteksyon. Kapag may kakaibang mangyari, tawagan mo ako. Kahit anong oras, kahit gaano ako kalayo, naiintindihan mo. Tumango ang bata, mahigpit na hinahawakan ang kamay niya. Niyakap siya ni Katrina, nangangakong walang masamang mangyayari. Paglabas niya ng silid, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay na paparating. Tahimik ang bahay, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may lihim na planong gumagalaw. Dumaan si Veronica sa pasilyo, maingat na nakamasid, may ngiting bahagya. Tiwalang hawak niya ang sitwasyon, hindi niya alam na may isang taong matamang nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang linggo bago ang kasal ay nagbago sa mansyon ni Joaquin bilang tanawin ng kasiyahan at ng di nakikitang tensyon. Abala si Veronica sa mga tawag, pagsukat ng bestida at walang katapusang listahan, ngunit kapag wala si Joaquin at si Miguel, naglalaho ang kanyang ngiti. Umagang iyon, habang inaayos ni Katrina ang bouquet para sa nobya, pumasok si Veronica sa kusina, isinara ang pinto at sumandal sa counter. Sobra na ang pakikialam mo, malamig niyang sabi, nakahalukip-kip. Nagkunwaring hindi nakarinig si Katrina at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga bulaklak. Lumapit si Veronica, ibinaba ang tinig. Pagkatapos ng kasal, wala ka ng boses dito. Kailangan matutong sumunod ang batang iyon at mananatili kang wala sa daan. Ay tinaas ni Katrina ang tingin at kalmadong sagot na ang tanging iniintindi niya ay ang kabutihan ni Miguel, na ang kaligayahan nito ay higit sa lahat. Tumawa si Veronica, isang maikli at makamandag na tawa. Sinabi niyang ang bata ay isa lamang sa gabal na madali niyang mababago. Hindi sumagot si Katrina. Pinanood lang niya itong lumabas ng kusina. Alam niyang sa likod ng mukhang iyon ay may higit pa sa ambisyon, may panganib. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang mga tawag ni Veronica. Akala ni Joaquin ay nakikipag-usap siya sa mga tagapag-ayos ng kasal, ngunit si Katrina, na nakakarinig ng ilang piraso ng usapan, alam na ibang tao ang nasa kabilang linya. Mangyayari ang lahat sa mismong araw, walang pagkakamali. Alam mo kung anong oras, sabi ni Veronica, mababa ang boses habang nakasilip sa bintana para tiyaking walang nakikinig. Manatili kang hindi nakikita, ayokong may makakita sa iyo hanggang sa huling minuto. Sunduin mo lang ako kapag nakuha ko na ang atin. Mahina ang tugon, ngunit malinaw ang boses ng lalaki, ang kapatid niyang siya ring nag-aayos ng pagtakas. Nang pumasok si Joaquin at tanungin kung sino ang kausap niya, ngumiti si Veronica at sinabing ang florist iyon na kinumpirma na ang pangunahing ayos ng bulaklak. Walang hinala si Joaquin, tumangulang at nagpatuloy, hindi alam na tapos na ang balangkas ng pagnanakaw. Dumating ang araw ng kasal, sumikat ang araw ng maliwanag at ang hangin ay puno ng saya. Maagang umalis si Joaquin, maayos ang bihis, para ayusin ang mga huling detalye sa simbahan. Si Katrina ay abala rin, naghahanda para kunin ang kasuotan ni Miguel at ayusin ang sasakyan. Sa ilang oras, naiwan sa bahay si Veronica at ang bata. Nakasuot siya ng puting robe, naglalakad mula kwarto hanggang sala, hawak ang telepono. Handa na ang lahat, kukunin ko na ngayon, bulong niya habang tinitingnan ang tahimik na pasilyo. Pagkatapos naglakad siya papunta sa silid ng ligtas na kahon. Pinatay ang sensor ng pasilyo eksaktong tulad ng ginawa niyang ensayo, ilang linggo na ang nakaraan at pinindot ang kombinasyon na kanyang kabisado. Ang tunog ng pagbukas ng lock ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Binuksan ni Veronica ang mabigat na pintuan, kinuha ang milyonaryong kwintas at niyakap ito sa dibdib na may mapanuksong ngiti. Ngayon, tapos na, bulong niya. Inilagay ang alahas sa loob ng bag at nagsimulang bumaba sa hagdan. Ngunit bigla siyang huminto nang makita si Miguel, nakatayo sa gitna ng baitang, tahimik na nakatingin sa kanya.
Namimilog ang mga mata ng bata nang tanungin niya kung bakit hindi pa nakasuot ng damit pangkasal si Veronica at kung bakit hawak niya ang kwintas ng kanyang ina. Sinubukan ni Veronica na manatiling kalmado. Tinitingnan ko lang kung matibay ang lock, anak. Gusto kong siguraduhing kikinang ito sa seremonya, sabi niya sa tinig na pilit pinatamis. Hindi siya pinaniwalaan ni Miguel. Sabi ng tatay ko, sa mama ko lang yan. Hindi kanya kailanman papayagang isuot yan bago ang kasal. Napatigil si Veronica, naghahanap ng salita, at sinabing pinayagan siya ng ama, ngunit napansin ng bata ang kasinungalingan. Nagsisinungaling ka, sabi niya ng mariin. Bumigat ang hangin sa paligid. Lumapit ng isang hakbang si Veronica, ngunit umurong ng dalawa si Miguel at naalala ang itinuro sa kanya ni Katrina, agad kinuha ang telepono. Tinawagan niya ito at mahina ang tinig na nagsabing kakaiba ang kilos ng babae at hawak nito ang kuwintas. Si Katrina na palabas na noon ng atelier dala ang kasuotan ni Miguel ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Huwag kang mag-alala, Miguel. Papunta na ako ngayon. Huwag mo lang siyang hayaang umalis ng bahay, naiintindihan mo? Tumayo ka malapit sa pangunahing pinto at tawagan mo ako kapag may nangyari, sabi niya. Sumang-ayon ang bata at binaba ang tawag. Samantala, pinilit ni Veronica na ibalik ang kontrol ng sitwasyon. Sinabi ng tatay mo na dito na ako maghanda. Paparating na siya para sunduin ako, imbento niya. Huminga ng malalim si Miguel at mahinahong sumagot na mabuti iyon. Dahil sinabi ng ama, ang kabaligtaran na dapat siyang maghintay dahil siya mismo ang susundo rito. Nagtaka si Veronica at nagtanong kung sigurado siya. Oh, kakatawag lang niya kanina. Pagsisinungaling ng bata, diretso ang tingin. Tumahimik si Veronica ng ilang segundo, sinusukat kung paniniwalaan ba niya. Matatag ang ekspresyon ni Miguel, kunwaring payapa. Kung ganon, hihintayin ko siya, sabi ng babae. May pilit ng ngiti habang tinatago ang inis. Umupo siya sa sofa, mahigpit na hawak ang bag na may laman na kuwintas habang si Miguel ay kunwaring may hinahanap. Nang makalayo, sinubukan niyang muling tawagan ng ama, ngunit hindi ito sumagot. 3 beses niyang tinawagan ngunit walang tugon. Sa simbahan, abala si Joaquin sa pag-aayos ng mga detalye kasama ang mga tagapag-organisa nang mapansin ang mga tawag na hindi niya nasagot. Tumingin siya sa relo at nagtaka kung bakit hindi pa dumarating ang nobya. Dapat nasa daan na siya, sabi niya sa isa sa mga katulong. Sinubukan niyang tumawag pabalik, ngunit walang sumagot, lalong lumaki ang kaba. Hindi tatawag si Miguel ng ganito kung walang dahilan, naisip niya, at mabilis na bumigat ang pakiramdam. Tinawag niya ang driver, iniutos na iwan ang lahat sa kasalukuyan, at siya na mismo ang nagpasyang bumalik sa bahay. Habang tumatakbo ang sasakyan, bawat kilometro ay tila nagdadala ng mas matinding kaba. Samantala sa mansyon, paikot-ikot si Veronica, paulit-ulit na pinapatunog ang mga daliri sa bag. Tinawagan niya ang kanyang kapatid at sinabing maaantala ng ilang minuto ang plano. Na naroon pa ang bata at kailangan niyang maghintay ng tamang sandali. Huwag ka munang pumunta. Hintayin mong magbigay ako ng senyas, sabi niya habang palingalinga sa paligid. Kunwaring naglalaro si Miguel sa sala, ngunit dinig ang bawat salita. Pagkababa ng tawag, tumakbo siya papunta sa kwarto at mabilis na nagpadala ng mensahe kay Katrina, sinasabing naroon pa rin si Veronica at tila handa nang umalis. Binilisan ni Katrina ang pagpapatakbo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang naaalala ang mga nakaraang linggo, ang bawat detalye na kanyang napansin, bawat kutob na binaliwala ng amo. Ngayon, hindi ko nahahayaang mangyari ito, bulong niya. Ang daan papuntang mansyon ay tila mas mahaba kaysa dati. Si Veronica, hindi na mapakali, binuksan ang bag at tinitigan muli ang kuwintas. Ang kislap nito'y sumasalamin sa kanyang mga mata. Ito na ang katapusan ng fairy tale, bulong niya sa sarili, hindi na mamalayang papalapit na ang tunay na wakas. Nakasilip si Miguel sa bintana, umaasang makita ang kotse ni Katrina. Sa labas, unti-unting nagdidilim ang mga ulap at ang hangin ay nagdadala ng simoy ng bagyo. Nang marinig ang unang kulog, ilang minuto na lang bago dumating si Katrina,
At bago tumunog ang orasan ng tanghali, nangako siya sa sarili na haharapin si Veronica bago magsimula ang anumang seremonya. Pumasok si Katrina sa mansyon nang hindi kumakatok. Mabilis ang pintig ng puso at mabigat ang paghinga. Naabutan niya si Veronica sa sala, hawak pa rin ang bag at kumikislap ang kuwintas sa ilalim ng liwanag na tumatagos sa kurtina. Nagkunwari si Veronica ng kalmado at sinabing naghahanda na siyang umalis. Ngunit lumapit si Katrina, matatag ang tingin. "Bakit hindi ka pa nakabihis? At bakit hawak mo ang kuwintas ni Senyora Helena?" Tanong niya nang hindi tinaasa ng boses. Napatawa ng pilit si Veronica at sinabing tinitingnan lang niya ang alahas bago ang seremonya para siguraduhing perpekto ito. Tumawid ang mga braso ni Katrina at iginiit na hindi kailanman papayagan ni Joaquin na isuot iyon bago ang kasal. Nabura ang ngiti ni Veronica at naging matalim ang mga mata. "Wala kang alam, Katrina. Magiging akin ang kwintas na ito kahit ano pa. Hindi mo na kailangang makialam," sagot niya. Lumapit si Katrina pa isang hakbang at mariing sinabi na hindi siya aalis hanggat hindi nito ibinabalik ang alahas. Nag-alangan ang babae, saka mabilis na kinuha ang telepono at tinawagan ang kapatid, pabulong na sinabing madali itong pumunta. Natuklasan na ang plano at kailangan na niyang makaalis agad. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay naputol nang marinig ang mabigat na paghinga ni Miguel na matamang nakamasid mula sa hagdanan. Napansin ni Veronica ang tingin ng bata at mainit na binulong na wala siyang karapatang makialam. "Bumalik ka sa kwarto mo ngayon din," utos niya. Nanginginig ang tinig ni Miguel nang sumagot na hindi siya aalis hanggat hindi dumarating ang ama. Ang sagot na iyon ay nagpasabog ng galit kay Veronica. "Hangal ang ama mo, naiintindihan mo? Isang lalaking bulag nililinlang ng awa. Hindi ko kailanman minahal ang isa man sa inyo," sigaw niya habang mahigpit na hawak ang bag. Sinubukan ni Katrina na manatiling kalmado, ngunit umatake si Veronica, binabato siya ng mga insulto. Sinabi niyang isa lamang si Katrina na kasambahayang bigong makamit ang sariling ambisyon, nagpapanggap na mabuti upang manatiling malapit sa yaman ni Joaquin. "Pareho kayong sakim, hinahabol ang hindi ninyo pag-aari," sigaw niya habang naglalakad paikot-ikot, nawawala sa sarili. Sagot ni Katrina na wala siyang ibang ninanais kundi ang kapanatagan ng tahanang iyon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Veronica. "Akin ang kwintas na iyon at walang makakapigil sa akin na dalhin ito palabas," sigaw niya, sabay alog ng bag. Nangangatog sa takot, tinawag ni Miguel ang ama. "Papa, umuwi ka na, pakiusap!" Paulit-ulit niyang sigaw habang muling dinadampot ang telepono. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng pinto na bumukas sa pasilyo. Pumasok si Joaquin, suot pa ang Amerikana, pawisan at hingal sa pagmadali. Tumigil siya sa bungad ng sala at tiningnan ang tagpo. Si Veronica nagngangalit ang mga mata, hawak ang kwintas, at si Katrina na nakatayo sa pagitan niya at ng bata. "Ano ang nangyayari dito?" tanong niya sa matatag na tinig. Mabilis na humarap si Veronica, kunwaring nagulat. "Salamat sa Diyos at dumating ka, nabaliw na ang babaeng ito. Inaakusahan akong nagnakaw ng kwintas at sinasabing sinisira ko ang kasal natin dahil sa inggit," sigaw niya, sabay turo kay Katrina. Tiningnan ni Joaquin ang kasambahay litong-lito at hiniling na ipaliwanag ang lahat. Huminga ng malalim si Katrina at isinalaysay ang buong nangyari mula nang makita niyang buksan ni Veronica ang lagayan hanggang sa tawag na narinig niya para sa kapatid nito. Pinutol ni Veronica ang paliwanag. Umiiyak na kunwari. Sinasabing nagsisinungaling si Katrina dahil hindi nito matanggap na may pumalit sa yumaong asawa ni Joaquin. Bumaba si Miguel, tumakbo papalapit at tumayo sa tabi ng yaya. "Nagsisinungaling siya, Papa. Nakita ko siyang may hawak ng kwintas at narinig kong may tinawagan siya para sunduin siya. Tatakas siya," sabi ng bata ng buong tapang. Tinitigan ni Joaquin ang anak at nakita ang katotohanan sa mga mata nito. Sinubukang lumapit ni Veronica, ngunit umatras siya, matigas ang mukha. "Totoo ba ang sinasabi nila?" tanong niya. Wala na ang dating lambing sa tinig. Nag-alinlangan si Veronica, pilit naghahanap ng bagong kasinungalingan, ngunit ibinunyag siya ng katahimikan.
Doon napagtanto ni Joaquin ang kailangang gawin. Hindi ka aalis sa bahay na ito. Tatawagan ko ang pulis ngayon din. Tinangka ni Veronica na sumagot, ngunit nakadial na siya. Lumapit siya, pilit inaagaw ang telepono, sumisigaw na nagkakamali ito at isa lamang daw itong hindi pagkakaintindihan. Ngunit mariing sinabi ni Joaquin na lumayo siya. Tapos na, Veronica. Wala na. Sa sandaling iyon, narinig ang papalapit na sirena. Sa desperasyon dinampot ni Veronica ang telepono at muling tinawagan ang kapatid. Kailangan kong makaalis dito. Dumating ka ngayon din. Wala akong pakialam kung sino ang haharang. Sunduin mo ako, sigaw niya. Sa kabilang linya sinabing, nasa malapit na ito at hindi hahayaang pigilan siya ng sinuman. Makalipas ang ilang sandali, umalingaw-ngaw sa labas ang tunog ng prumpreno ng sasakyan, ngunit kasunod noon ay ang mga sirena ng pulisya. Nakita ng kapatid ni Veronica ang mga ilaw mula sa malayo at pinaharurot ang sasakyan. Sinusubukang umiwas sa kabilang kanto. Sumigaw ang isa sa mga pulis na huminto siya, ngunit hindi ito sumunod. Lumusong ang kotse sa matinding bilis, lumiliko ng madulas, at nagsimula ang habulan na umabot sa ilang kanto. Sa loob ng bahay, pumasok ang mga alagad ng batas, nadatnan si Veronica na hysterical. Wala akong ginawa. Nagsisinungaling sila, sigaw niya, ngunit iniabot ni Katrina ang bag bukas at kitang-kita sa loob ang buo pang kwintas. Tinitigan ni Joaquin ang alahas at naramdaman ang bigat ng pagkakamaling nagawa. Sa labas, nagtapos ang habulan ng masukol ang sasakyan ng kapatid. Tumakas ito sa paglalakad ngunit agad din siyang nahuli. Sa pag-verify ng pagkakakilanlan, natuklasang isa siyang kriminal na matagal nang hinahanap dahil sa pagnanakaw at pandaraya. Dumating ang balita sa mga pulis sa loob ng mansyon at sinabi ng isa kay Joaquin na dadalhin si Veronica sa istasyon para sa kasong pakikipagsabwatan. Walang ibang mapagpipilian, sinubukan ni Veronica na magpaliwanag, sinasabing nadamay lamang siya ng kapatid, ngunit walang naniwala. Tahimik na nakamasid si Miguel, mahigpit na hawak ang kamay ni Katrina. Wala nang lakas si Joaquin kundi sabihing, dalhin ninyo siya. Gusto kong maayos ang lahat sa ilalim ng batas. Habang isinasakay ng mga pulis si Veronica, nakatingin pa rin siya kay Katrina na puno ng galit. Sinira mo ang lahat, sigaw niya bago tuluyang ipinasok sa sasakyan. Sumara ang pinto at unti-unting naglaho ang ingay ng sirena. Ang mansyon na dati puno ng kaguluhan ay muling binalot ng mabigat na katahimikan. Lumapit si Katrina sa lagayan na nakabukas pa at dahan-dahang isinara iyon. Nanatiling nakatayo si Joaquin sa harap nito, nakatitig sa bakanting espasyo na sumasalamin sa higit pa sa isang nabigong pagnanakaw. Isa iyong larawan ng kanyang pagkabulag ng tiwalang ibinigay sa maling tao. Dapat ay nakinig ako sa iyo, mahinahon niyang sabi kay Katrina. Sagot nito na ang mahalaga ay ligtas na silang lahat ngayon. Lumapit si Miguel at niyakap ang ama at sa sandaling iyon, ang tanging tunog na maririnig ay ang marahang patak ng ulan sa labas. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang bahay, bagaman may halong hiya at pagod. At habang isa-isang pinapatay ang mga ilaw, nauunawaan ni Joaquin na ang gabing iyon ang tuluyang magtatapos sa mga ilusyon na muntik nang sumira sa kanyang pamilya. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa mansyon at ang bahay na dati puno ng tensyon ay tila binalot ngayon ng ibang uri ng katahimikan mas payapa, halos may bahid ng pagsuko. Naglalakad si Joaquin sa sala, pinapatay ang mga ilaw isa-isa, ngunit gising pa rin ang isip niya. Si Miguel ay nakatulog sa sofa, pagod sa magulong araw, at si Katrina ay tahimik na nagliligpit ng mga bagay na naiwan sa labas ng lugar. Nang dumaan siya malapit sa hagdan, tinawag siya ni Joaquin. Katrina, sandali lang, kailangan nating mag-usap. Napalingon siya, bahagyang nagulat sa kalmadong tinig at lumapit ng maingat. Malalim ang hinga ni Joaquin bago nagsalita, sinabing hindi niya alam kung saan magsisimula. Ngunit may utang siyang hindi masukat kay Katrina at sa anak. Nabulag ako. Pinilit kong paniwalaan na mapupunan ng kahit anong bagong damdamin ang puwang na iniwan ni Helena. At sa paggawa niyon, muntik ko nang mawala ang natitira kong katotohanan.
Tahimik lang si Katrina, iginagalang ang paglabas ng bigat sa loob niya. Nagpatuloy si Joaquin, namumungay ang mga mata, sinabing, ang sakit ng pagluluksa ang nagtulak sa kanya na maging padalos-dalos, hindi na nakakakita sa totoo sa harap niya. Binalaan mo ako pati si Miguel, hindi ko kayo pinakinggan, nabigo ako bilang ama at bilang amo. Lumapit ng kaunti si Katrina at mahinahong sagot na lahat ng tao ay nagkakamali kapag sugatan at ang pagkabulag ng puso ay hindi kahinaan, kundi bunga ng pangungulila. Tumango si Joaquin, marahang pinunasan ang mga luha. Simula ngayon gusto kong baguhin ang lahat. Kailangang maging ligtas muli ang bahay na ito. At ikaw, Katrina, bahagi ka niyan. Sinubukan niyang tutulan, sinabing ginagawa lang niya ang tungkulin niya, ngunit nagpumilit si Joaquin. Hindi, higit pa roon ang ginawa mo. Ikaw ang nagbantay sa pinakapinapahalagahan ko noong hindi ko kayang harapin ang panganib. Hindi ko iyon malilimutan. Nagising si Miguel sa sandaling iyon, narinig ang bahagi ng usapan. Tiningnan niya ang ama at mahina niyang tanong kung tapos na ang lahat. Lumuhod si Joaquin sa tabi niya at sagot na oo, tapos na ang unos at ang natitira na lang ay mag-alagaan silang muli. Patawarin mo ako, anak. Dapat nakinig ako sa iyo mula pa sa simula. Niyakap siya ni Miguel, sinabing gusto lang niyang maging maayos ang ama at huwag nang hayaang may sinumang makasakit muli sa tahanan nila. Pinanood ni Katrina ang tagpong iyon, may luha sa mata at ngiting bahagya sa labi. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang balanse ng buhay. Isang hapon ang malamlam na simoy ay nagdala ng halimuyak ng bagong dilig na hardin at napansin ni Katrina na ganoon din ang amoy noong panahon ni Helena. Napangiti si Joaquin, nagpasalamat sa kanya sa pagpapanatiling buhay ng mga detalye na hindi na kayang burahin ng panahon. Siguro ito ang tunay na pagsisimula. Katrina, hindi ang kalimutan ang nakaraan, kundi matutong mabuhay kasama nito. Tumango siya ng tahimik at si Miguel ay sumandal sa balikat ng ama, halos tulog na. Tumunog ang orasan sa sala, hudyat ng pagtatapos ng isa pang araw, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Joaquin na ang bahay ay muli nang naging tahanan. Ang mahinang ugong ng hangin at ang tawa ni Miguel sa malayo ay naghalo sa katiyakan na, sa kabila ng lahat, nananatiling may puwang pa para sa pag-asa. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Inihanda namin ang isa pang natatanging kwento. Para sa iyo, makikita mo ito ngayon sa iyong screen. I-click mo lang para mapanood. Sa mundong puno ng tahimik na pagdurusa, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaki ang naitutulong niyon para maipagpatuloy naming ibahagi ang mga tunay na salaysay na karapat-dapat marinig. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung kaya mo, ibahagi ito. Maaaring maliit na bagay, ngunit sa bawat kwentong pinapakalat mo, kasama rin ang pag-asang muling sumisibol.